Good morning everyone. Mag-react lang ako doon sa everyone, yung kay Miko Montifalco couple na naglabas yung babae si Miko ng mga receipt, mga ebidensya na yung asawa niya ay ng babae at pinalitan siya ng mas bata kaysa sa kanya. So, usually naman talaga everyone, yun ang common talaga na problema sa mga mag-aasawa na pag magka-partner ka ng bigaon na hindi na kontento sa usa ka bilat, no? No? At walang pagmamahal talaga sa iyo, no? At na diskontento talaga sa kasiksihan, kagandahan mo at sa sex mo, talagang kung makatagpo ka ng lalaking walang kakuntentuhan, talagang wag ka nang umasa talaga na maging masaya ka pa. Dahil you know what, sa totoo lang, ito lang talagang masasabi ko, ang lalaki ay nahuli. At napakabata ng pinalit sa kanya, mas bata sa kanya. Oo, nakaka-insecure talaga yun. Dahil mas bata sa'yo. Pero para sa akin, advice ko lang dito kay Miko dahil as she said, siya naman ang nagpapalamon dyan sa lalaki na yan at siya naman ang gumagastos dahil walang pera ng babae pa. Kung ako sa kanya, no, habang bago pa, habang maaga pa, wag niya nang ipagpatuloy ang ang relasyon niya sa lalaki na yan sa totoo lang kung wala pa naman silang anak. Dahil uulitin at uulitin niya yan, no? Sa totoo lang everyone, no? Lahat naman may rason kung bakit natin balikan ng isang lalaki, kung bakit natin mapagtiisan nang dahil kung wala pa kayong anak at gusto mo siyang pagtiisan, maraming rason diyan, no? Pero ito si Miko, hindi ko maisip na may rason siya na hindi niya maiwanan to si palakiro niyang palakiro niyang asawa dahil ito ang bumubuhay sa kanya. As she said, siya naman talaga ang mas gumagastos kaysa sa lalaki. So walang dahilan na magtiyaga ka dyan. O kung hindi ko to iwanan dahil siya nagpakain sa akin, nagpo-provide sa akin, malaki ang nabinipits ko din ako sa kanya. Magtiis na lang ako dito kasi usually mga babae na low-minded, yan ang iniisip, no? Yung walang bilib sa sarili, tamad, at walang sariling, kumbaga okay lang na maabuso kasi mayroon naman akong makukuhang nagpapakain sa akin, whatever. And then, pangalawang rason, mayroon kaming mga anak, hindi ko siya maiwanan. Kung may mga anak man, kailangan ko tiisin. And then, kasi may mga anak kami, kahit binubugbog ako, kahit ng babae siya, tiisin ko. Yan, common din yan sa rason sa mga babae. At siya ang nagpapakain sa amin. Dahil dito lang ako sa bahay, nag-alaga sa mga anak namin, wala akong trabaho, saan ako pupunta? No, common yan sa mga babae. Kung mayroon kang mga magulang, mayroon kang mga kaibigan na puntahan, pwede mo munang lapitan. Ha? Hindi dapat magtiis sa isang relasyon sa isang abusadong tao. And then, pangatlo, yung rason na hindi maiwan-iwanan ang lalaki dahil masarap umiyot. Katulad sa mga nangyayari ito kay Lakas Tama at sa mga babae niya. Na sila Kastamas daw ay kahit si Jasmine kung nakikita yung mga vlog kasi chismosa na nga ako, no? Hindi maiwan-iwanan kasi nga sila kasama magaling kumain ng pikpik at magaling umiyot. Kahit mantarantado yung tao na yan. Ha? Kahit si Jasmine binubugbog, face the wall. No? Maraming iba-iba talaga mindset ng babae. No, pero ito si Miko, grabe, makita mo yung reaction niya habang sinuscroll niya yung mga messages ng asawa niya at yung kabit. Ako talaga, hindi ako makapromise sa sarili ko talaga na talagang ewan ko lang, ayoko lang sabihin talaga. No? Dahil pagdating sa ganyang bagay talaga, ay nako. Talagang may paglagyan talaga sa akin. Dahil sa totoo lang talaga everyone, ang lalaki yun lang talaga, magbigay ka ng ultimatum sa lalaki. As long, ako naman kasi sa totoo lang everyone, honestly lang talaga everyone, si daddy kasi everyone, bago pa lang kami at hindi ko rin si daddy masisisi that moment dahil hindi pa kami naman kami nagsama that moment. Talagang maraming nagmi-message niyan sa messenger, nagre-reply yan, nagla-like yan, nakipag-usap-usap yan sa ibang babae. Yung iba pang mga babae,
nag-message pa sa akin. Te, yung asawa mo, te, nag-message sa akin, te, ganun, te, oh, ako, hindi ako nagpapakita sa mga babae na nagagalit ako. Ay, okay lang yan, day. Kay, friendly man niya si kuya ninyo, pero yung buhok ko, tumatayo na, habang naghihintay sa kanyang pag-uwi. At hindi ko talaga hinayaan. Nagaguhin ako, at bastusin ako, at gawin akong tanga. Dahil, as I said, honest ako, totoo ako, at panindigan ko yan. Kaya, talagang may guts talaga ako, na wag mo akong lukuhin. Dahil hindi ako nagluloko sa'yo. Oh. Mabugbog na talaga sa akin. Dahil hindi ako ang klaseng babae na gawin mo lang tanga. Ha? Na gawin mong gaguhin mo. Panay post ko sa mga pictures natin, sa mga date natin, tapos ikaw nakipaglandian ka dyan sa ibang babae, putang ina ka. Makatikim talaga sa akin, hatsi talaga sa akin. Ang lalaki, pag mahal ka, nakikinig yan sa'yo at handa yang magbago. Ha? Kaya yan. Buti na lang si Kuya Hama ninyo, mahal ako, manghihi siya ng sorry at hindi niya na uulitin. Sabi ko, wag ka lang magpahuli, di. At isa pa, mag-warning ako. Kung ganyan man lang na hindi ka makontento at makipaglandian ka sa ibang babae, mas mabuti pang maaga-aga pa. Dahil hindi naman ako nagbiro, naghanap ako ng seryosong relasyon, mas mabuti pa maaga-aga pa, maghiwalay na lang tayo. Dahil ayoko makipagrelasyon sa'yo na hindi ka pala masaya sa akin at nakipagbiga ka sa lain. Dahil ako, seryoso ako, ayoko makipagrelasyon sa ganyang style. No? Dahil ayoko ma-stress. Kaya nga naghanap ako ng iba dahil gusto kong lumigaya. Hindi ako naghanap ng iba para madagdagan yung stress ko. Oh, ganyan ako. O ano? Give me a minute. Give me a, I will change you. O ganyan. Dapat ganyan tayo, girl. Yung alam mo, yung may guts ka talaga ba na yung lalaki mo habang tinitingnan ka na talagang maniwala. Si mami. Talagang palitan talaga ako nito. Dahil, bakit mukha ba akong tsaka, pangit? Na kung mag-post ako ng single status dyan sa mga social media ko, walang umaringking dyan sa mga messenger ko. Oh, how are you, Miss Red? Are you okay? Oh. Diba? Kaya wag ako. So, dapat be confident tayo, girl. No? Wag nating ipakita, oo nga, girl, magagalit talaga tayo, girl. Masasaktan tayo, girl. Pero, dapat may limitasyon ang ating pasensya. Hindi yung, bigay ako ng pasensya. Hanggang sa 5 kong daliri lang ang pasensya ko. Pag paulit-ulit, mahuli, hindi na yan. Nakagago na yan. Kaya kung ang lalaki ninyo, paulit-ulit nasaktan kayo, binabastos kayo, hindi kayo nirespeto, palitan nyo yan. Dahil hindi lang isa ang lalaki. Ha? Ako nga? Ay naku, ayoko magtiyaga sa isang relasyon na very toxic. Dahil hindi maganda. Lalo na pag may mga anak kayo, tapos nakikita ng mga anak ninyo na lagi kayong nagkumbati dyan, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagbubungaan, lagi kayong nagsuntukan. Ang mga anak ninyo ay maapektuhan. Kaya mas mabuti pang maghiwalay kaysa makita ng mga anak ninyo matutruma-truma ang mga anak ninyo. Kung ang asawa ninyong lalaki ay walang pagbabago. No? Sa akin lang, basta basta ang obligasyon sa pagiging magulang. Walang problema mga magulang maghiwalay. Basta ang obligasyon natin sa pagiging magulang sa mga anak natin, pagpa-edukar, pagpabiste, pagkain, obligasyon natin yan. No? Wag lang iwala. Ang hindi mabuting magulang, yung walang pang-paedukar, walang pang-pabiste, walang papakain sa mga anak, yan ang mga inutil. Pero kung magulang kayo, na mapaaral yung mga anak ninyo ng maayos, nagbigay pa rin kayo ng attention at no? Wag isali ang mga anak. Kung hindi man magkasundo ang mga magulang, wag isali ang mga anak. Ang mga anak, importante yan. Dapat nandyan tayo sa mga anak natin. Kung may asawa kang labad, praning abnormal, sira ulo, hindi nagmahal sa'yo, palitan mo yan. Huwag kang ma-stress dahil kay sus, Ginoo ko. Hindi lang isang lalaki. Maraming lalaki sa mundo.